bata, magandang araw. Ako si Teacher April, ang guro ninyo sa araling ito. Natutuwa akong makita kayo ngayong araw mga bata, kaya ihanda ang iyong mga tainga sa pakikinig. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay klima at panahon. Ngunit bago ang lahat, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo umupo, kantahin muna natin ang Rain Rain Go Away para sa ating icebreaker. Rain, rain, go away, come again another day. Little children wants to play. Rain, rain, go away. Magaling mga bata! Ngayon, maaari ba kayong umupo na sa inyong mga silya at ayusin ang inyong mga kalat sa paligid at makinig ng maigi? Ngayon, nais kong basahin ninyo ng sabay-sabay ang ating layunin. Mahusay, maraming salamat mga bata. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Kung titingnan natin ang paligid sa labas, ano kaya ang panahon ngayong araw? Masasabi mo bang maaraw ba? Or maulan ba? Ay ipapakita ako sa inyong mga larawan. Ano kaya ang inyong mga naoobserbahan sa mga larawang ito? Mahusay! Ang lahat ng inyong sagot ay tama. Ang nasa larawan ay ang klima at panahon ng Pilipinas. Ngayon, may dalawang uri ng klima sa Pilipinas. Ito ay tag-araw at tag-ulan. Samantalang may apat naman na panahon sa Pilipinas. Ito ay maulan, maaraw, mahangin, at maulap. Mahalaga ang ulan at init sa buhay ng tao dahil ang ulan ay nagpapatubig sa pananim, naglalagay din ito ng tubig sa ating mga ilog at dito tayo nabubuhay. Ang init naman ay tumutulong sa paglaki ng mga pananim at nagbibigay ng magandang panahon para sa mga gawain. Ang klima ay kabuuang kalagayan ng panahon sa loob ng mahabang panahon. Ang Pilipinas ay may dalawang uri ng klima. Ang tag-araw o dry season ay mainit at maaraw na panahon mula Marso hanggang Mayo. Ang tag-ulan naman or wet season ay maulan at madalas ang bagyo mula Hunyo hanggang Nobyembre. Ang panahon ay kondisyon ng atmosfera sa isang lugar sa tiyak na oras. Halimbawa, mainit sa mga oras na ito habang mamaya ay bigla na lamang umulan. So narito ang mga uri ng panahon. Maulap, mahangin, maaraw, at maulan. Mahalaga ang panahon dahil nakaapekto ito sa kabuhayan lalo na sa agrikultura. Kailangan ng mga magsasaka ang tamang panahon ng ulan at init para sa pagtatanim at pag-aani. Nakatutulong din ito sa paghahanda sa kalamidad tulad ng bagyo, matinding init at pagbaha. Gabay din ito sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagpasok sa trabaho, paglalakbay at mga aktibidad sa labas. Ngayon, para sa inyong aktibidad, hahatiin ko kayo ng 3 grupo at ang bawat grupo ay kailangang gumawa ng Venn diagram. Sa kaliwa ay ang klima, sa kanan naman ay ang panahon, at sa gitna naman ay ang pagkakapareho. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, tatanungin ko kayo. Ano ang kahalagahan ng klima at panahon? Paano nakakaapekto ang panahon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao? Pumunta na kayo sa inyong bawat grupo at gagawin niyo na ang inyong aktibidad.
Sa loob ng 5 minuto, ipresenta nyo na ito sa inyong kaklase. Ngayon, sa iyong isang buong papel, isulat kung ano ang kahalagahan ng klima at panahon sa pamumuhay ng tao. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto at ipasa ito sa harap. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng 2 larawan. Isa sa panahon, isa naman sa klima. Naiintindihan niyo ba, mga bata? Iyon lamang ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!